Hi guys! Kakatapos ko lang po maglinis ng CR at update lang po. Dumami po yung gatas po ni Lara. As a breastfeeding mom po, so tuwang-tuwa naman ang ina kasi ang dami talaga kagabi kasi humigop ako ng sabaw. Ang dami, isang bowl na sabaw. Kasi nagluto kami ng dilagang baboy. So, humigop talaga ako ng sabaw. Tapos, sinabayan ko pa siya ng malunggay capsule. Kagabi punong-puno. Naku, busog na busog talaga ang lablab. Kaya, ayan. Thank you po, Lord. Ang dami-dami na namang gatas ni Lara. Say hi, say hi, say hi. Hi. Tapos po, kumain pala ako ng Cerelac kanina. Oh. Nagmamadali akong maglinis ng CR. Natapos na rin ako. Pag ina tayo, ang bilis-bilis natin kumilos talaga. Matututo talaga tayong bilisan ng ating pagkilos. Okay. Gaano ba kasakit ang mga anak? Sa mga normal delivery mommy. Gaano kasakit? So, ganito. I-rate ko from 1 to 10, 100. 1 million. Ganong kasakit. Hindi siya pang yung pananakot, pero yun po yung totoo. Sobrang sakit talaga, lalo na po nung isa kong anak, yung panganay, dugo po yun yung lumabas. Grabe yung sakit talaga, yung pag-labor ko, sobrang sakit po. Tapos sinabi pa nung nagpaanak sa akin, kasi sa lying-in lang ako noon hindi kasi ako tatanggapin dito kasi nga kulang ako sa requirements, wala akong yellow card, libre lang sana. Pero, kulang nga ako sa requirements. Kailangan ng yellow card talaga para makalibre. So, napunta ako dun sa private na clinic, lying in. 3.5 po yung aking baby. So, kayong mga buntis dyan ha, diet din. Wag mong paabutin ng sobrang laki kasi ang hirap maglabas ng baby. Sobrang sakit din. At saka dun talaga sa pagli-labor, iba-iba pala yung pangangana. Kasi dun sa isa kong panganay, dugo po yung lumabas. Yung sakit po, sobrang sakit talaga. So, yung lumabas na po yung dugo, umpisa po sa 2:00 po ng madaling araw ng August 10. Kasi August 11, 2019 siya eh. So, August 10, nag-umpisa na pong lumabas yung dugo. Tapos, parang, yung feeling na para kang re-reglahin. Masakit na po yung yung balakang ko, ganun. Parang ngalay na ngalay yung balakang, ganun. Ganun po yung nararamdaman ko. Tapos, hanggang sa, umabot po sa 3:00 ng hapon, doon na siya nag-umpisa na masakit na talaga. Pero hindi pa pala akala ko, yun na yung sakit na yun. Yun yung buong akala ko. Pero hindi pa pala. Pagdating ng alas 4, ayun, masakit na. Sunod-sunod na yung sakit. Pero ang tagal pa talaga yung sakit na yun. Hanggang alas 11 ng gabi yung sunod-sunod na. Kasi pinauwi pa ako nun dito eh. Pumunta kaming clinic. Pinauwi pa kasi nga 2 cm pa lang ako. Tapos, nung pag-uwi ko dito, ayun na, so, sunod-sunod na yung sakit, hindi na ako makatulog dahil sa sobrang sakit. Di bumalik na naman kami sa clinic. So, yun na yun, pinahiga na ako doon. Wag na akong maglakad-lakad. Yung iba kasi pinapalakad-lakad pa. Ako hindi na. Pinaano na lang, higa na lang ako. Tapos, nakaswero na po ako. Tapos, ayun, nung pinairin na ako, alam mo yung pag-iri ko, mula 12:00, pa daw yun eh, 4 cm pa lang, pero wala kasi nagsasabi sa akin na hindi pa pala pwedeng umiri, dahil sa sobrang sakit, ang sakit ng puson ko, yun yung nararamdaman ko. Alam mo yung feeling na, nag-LBM ka, yung sakit ng tiyan, ganun kasakit, tas maglalas siya ng ilang oras, grabe ilang oras yun ha, 3. So, 13 hours po. Total po of 13 hours yung pagli-labor ko na sobrang sakit. Tapos, umiri na ako ng 12:00. Mula 12:00 na pag-iri ko, hinang-hina na yung katawan ko. Lumabas pa yung baby ko. 4:20 ng madaling araw. Sobrang hirap. Tapos, sabi pa nung nagpaanak sa akin, kasi siguro nahihirapan din sila. Mami, mag-pray ka. Alam nyo po guys, kung ano yung pinag-pray ko. Sabi ko talaga, Lord, kung kukunin nyo na po ako ngayon, buhayin niyo po yung baby ko. Ano na talaga yung hiningi ko. Kasi hindi naman kasi natin alam kung makakasurvive tayo. Ang dami kayang hindi nakakasurvive sa panganganak. So,
malaking pasasalamat ko sa Panginoon noon na nakasurvive kaming dalawa. Sabi ko, pag nakasurvive ako dito, magpapalitsyon talaga ako. Ayun, may ipon pa kasi ako nung time na yun. So, nung nanganak ako, nagpalitsyon ako. Ayun, so bumili talaga kami ng lechon na baboy. Pero magkano lang yun dati? Mas medyo mura-mura pa yun. Magkano yung bili ko noon? 6,500. Maliit lang siya na lechon. Sa ipon ko yun. Tapos nawalan pa ako ng work. Ganun. Kaya ngayon, wala na akong wala nang kapera-pera. Ito na lang yung kayamanan ko, yung mga anak ko. Yan na lang. So, ganun siya kasakit. Tapos, i-compare ko naman siya dito kay Lara. Yung sakit po. Iba yung sakit dito. Kasi, nung nag-labor ako dito, July 22, 2024. Nag-labor ako niyan. Pumunta kami sa doktor kasi follow-up check-up ko yun. Pumunta kami doon ng alas 10. Tapos, nakauwi kami dito. Alas 10 ng umaga. Tapos, nakauwi kami dito ng mga alas 2. Tapos, nung alas 2 na yon, binigyan ako ng Primrose. Ipapasok dun sa puwerta para mabilis daw lumabas yung baby. Evening Primrose. Ganun pala. Evening Primrose or Evening Primrose. Basta ganun. Tapos, ay ako gustong-gusto ko ng mga anak. July 22 yun. Ang ginawa ko, pagdating ko dito, naglagay ako, tapos natulog ako. Alas 3 dumating kami dito, naglagay ako. Tapos natulog na. Pagdating ng alas 5, lumabas na yung panubigan ko. Ganun. Tapos, edi bumalik na kami dun. 5:30, bumalik kami dun. Nakarating ako dun. 7. Ganun, mga 7. Nakarating na kami dun. Tapos, umpisa na yun na parang, yung tiyan ko, yung puson ko nun, parang nangangalay lang, na parang re-reglahin ako. Hindi po siya masakit. Talaga, hindi siya masakit. Iba po dun sa panganay na dugo. Sobrang sakit. Ganun. Pero dito sa kanya, alas 8, umano lang. Parang natatai lang ako ng konti. Pero nag-iba na yung, kasi lumabas na yung panubigan, nilagyan nila ako ng, anti-infection. Nilagyan nila ako ng anti-infection. Para iwas infection daw sa amin dalawa ni baby. Tapos, nag-blurred yung paningin ko. Hindi ko na makita hindi ko na makikita yung mga letter. Kasi pinasulat nila ako noon. Ayaw sana ako tanggapin kasi wala nang bakante. So, sobrang hirap. Diyos ko, Lord, walang bakante. Paano na kami? Ayun. Sa awa ng Diyos, nagkaroon ng bakante. Kasi may lumabas na. Ayun, na-admit na ako. Maulan pa yun. Tapos sinabi ng doktor, sige mami, maghanap na kayo ng hospital. Kailangan mo nang lumipat. Kasi, panubigan talaga siya. Lalabas na yung baby mo. Kailangan mo maghanap. Maulan pa yun. Ako, hirap na hirap pa ako noon. Tapos, eto pa. Paano kami maghahanap ng hospital? Ang hirap kaya dito pag hindi ka taga doon. Kunyari, hindi ka taga Maynila. Kailangan mo maghanap ng address na taga roon ka daw. Mga ID, mga ganun. Kasi tinanggihan nga ako dun sa panganay ko. Ang hirap talaga. Ang hirap. Kailangan mong sundin kung ano yung gusto nila. Kunyari, kailangan mo ng yellow card dito sa Makati. Kailangan mo. Tapos sa ibang naman, sinabihan talaga ako dati dun sa Maynila, sa Santa Ana, dun sana ako mga anak dun sa panganay. Sinabihan nila ako na, mami, parang lang din kami Makati. Pag hindi ka taga Makati, hindi ka tatanggapin. Dito kasi, pag hindi ka taga Maynila, hindi ka namin tatanggapin. Ganyan talaga yung sinabi nila sa akin. Pero siguro, tatanggapin nila ako nun kung palabas na talaga yung baby. Ito si pa kasi yun Kaya hindi siguro nila ako tinanggap talaga. Kaya bumagsak ako dun sa private line-in. Sa magkano din yun, nabayaran namin mga 22,000. Mas mahal na ngayon kung magpa-private ka. Ang hirap. So, ayun. At saka kung magkakaroon pa ng komplikasyon. Kunyari, may komplikasyon, hindi nila kaya. Wala naman kasi silang gamit. Hindi naman kompleto yung gamit nila. Kailangan talaga natin dumiretso na lang sa hospital hanggat maaari. Kasi, pag may komplikasyon, hindi ka na nila i-refer. Kasi meron naman na silang gamit Hindi kagaya dun sa lying-in lang na wala. Hindi kompleto. May gamit man sila, hindi kompleto. Kunyari, kailangan mong isi-cesarean. So, kailangan mo talagang i-refer nila sa hospital kasi hindi naman nila kakayanin yun pag lying-in lang diba? Tapos ang dami kong komplikasyon po kay Lara. Nagkaroon ako ng gestational diabetes. Gagawa pa ako ng video about dyan.
Tapos nagkaroon pa ako ng vaginal infection. Sa lahat po ng mga mommies, hi Lara! Lara! Sa lahat po ng mga mommies na buntis po na nakakanood nito, kailangan lang po talaga mag-pray na makayanan ninyo kasi sobrang sakit talaga. Pero ito naman, natatai lang ako, sobrang taing-tae. Hindi po masakit yung labor ko kay Lara. Doon lang yun sa paglabas ng baby kasi malaki yung baby. Pero hindi siya malaki kagaya ng kuya niya. 3.04 si Lara. So hindi ako masyadong nahihirapan sa kanya, lalo na doon sa pagli-labor kasi hindi po talaga siya masakit. Tubig po. Okay, so yun yung hingiin nyo kay Lord na sana po makakayanan nyo yung sakit at or kung pwede hindi masakit kasi ang hirap maging nanay. Ganon. 1 million yung sakit. Ganon talaga. Hindi yan biro. Saka kung buntis ka ngayon, kung ikaw ay buntis, dapat magda-diet talaga. Ako nagkokontrol ako ng pagkain dati. Dito kay Lara. Pero dun sa panganay, hindi. Kaya umabot talaga siya na 3.5. Ang pagbuntis pa naman, ang sarap kumain. Gumigising ako ng madaling araw para lang kumain. Magluluto ako ng itlog, kakain ako ng kanin. Ganun yung ginagawa ko. Pero dito kay Lara, sobrang control ako. Pero umabot pa rin siya ng 3.04. Pero at least, hindi na 3.5. 3,500 grams. Biruin mo. Sobrang laki. Sobrang laki talaga. Eh, yung ideal naman na na normal na ilabas, 2.5 to 3 lang. Ganun. Para hindi masyadong mahirap. Eh, lang yung height ko, 4'8 lang. Sobrang liit ko. Pero hindi po yan basihan na maliit ka, masisisaryan ka, malaki ka, hindi ka masisisaryan. Hindi po yan basihan. Hindi po ganun ang panganganak. Kailangan nyo pong mag-pray. Pray lang talaga. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero si Lord na po ang bahala. Yan lang. Like and subscribe.